Si Sean ay ang pangit, kasuklam-suklam, sobrang kumpiyansa na anak ng isang siyentista na may sakit sa pag-iisip na walang magawa sa kanyang sarili. Ngunit nauwi siya sa pag-teleport sa isang lihim na mundo sa ilalim ng lupa kung saan natuklasan niya na ang kanyang ama ay isang mamamatay tao at hindi niya ito tunay na ama. Hindi na ibinalik ng kanyang tunay na ama ang gatas. Nagsisimula ang lahat ng makilala namin sina Shunas at Aga. Isang talunan na mahilig sa makintab na bato na tinatawag na mga kristal. Akala niya ay may ibang mundo sa loob nila. Excited talaga si Sean dahil birthday ng papa niya at may plano siyang malaking sorpresa. Pero sabi ng mama niya baka busy daw ang papa niya at baka malate pa siya dahil mas malaki ang talo niya. Busy talaga ang papa ni Sean sa trabaho at may na-miss na tawag mula kay Sean. Nag-aalala, nagpa siya si Sean na puntahan ang kanyang ama. Sumakay siya ng tren papunta sa pinagtatrabahuan ng kanyang ama. Pagdating niya doon, hindi niya mahanap ang kanyang ama, ngunit nakakita siya ng isang makintab na asul na kristal. Habang tinitingnan niya ito, isang maliwanag na liwanag ang nagmumula sa kristal at nagpapakita ng kakaibang bagong mundo. Nagtataka, inabot ni Sean at hinila sa kristal. Sa bagong mundong ito, may isang lalaking nagngangalang Emelio na sinusubukang patayin ang kanyang stepdad, isang hari na nagngangalang Delzan. Nais ni Emelio na makaganti sa kanyang tunay na ama na pinatay ni Delzane. Ngunit napakalakas ng hari at madaling natalo si Emelio. Galit si Delzan, ngunit hindi niya pinatay si Emilio, ipinakulong lamang siya. Habang si Emilio ay nasa kulungan, isang maliwanag na liwanag ang lumitaw at si Sean ay dumaan dito. Walang ideya si Sean kung ano ang nangyari sa at kung nasaan siya. Nagulat si Emilio nang makita si Sean at sinabihan siyang magtago. Dumating ang mga gwardiya at sinubukang hulihin si Sean, ngunit lumabas sa kanyang dibdib ang isang warp relic na isang espesyal na espada. Nilabanan niya ang mga gwardiya at pinalaya si Emilio. Sabay silang tumakas. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang isang nakakatakot na mandirigma na nagtatrabaho para sa hari. Nilabanan nila siya, ngunit nahuhulog sa isang ilog. Akala nila wala na ang manlalaban, kaya nagtago sila sa mga imburnal. Sinabi ni Emilio kay Sean na nasa mundo sila na tinatawag na Endora. Paglabas nila sa imburnal, may nakita silang batang babae na naghihintay sa kanila. Tinawag niyang prinsipe si Emilio na ikinagulat ni Sean. Paulit-ulit na tinatanong ni Sean si Emilio kung bakit siya tinawag ng dalaga na prinsipe at kung bakit may magpapakulong sa isang prinsipe dahil kalokohan yon. Habang naglalakad sila sa kakahuyan, nakikita nila ang isang higanteng makintab na bato na nagbibigay ng liwanag na parang araw. Ipinakilala ng dalaga ang kanyang sarili bilang si Alicia at ang kanyang alaga ay si Valerian. Sa ibang lugar, nag-aalala ang hari kay Amelio matapos itong mahulog sa ilog, ngunit sa tingin niya ay buhay pa si Amelio. Nagpapadala siya ng mga tao para hanapin siya. Alam ng hari na may tumulong kay Amelio na may espesyal na warp relic. At sa tingin niya ay pinuntahan ni Emilio si Pascal, na parang isang guro sa kanya. Pagkatapos nito, biglang isang malaking baboy ang umatake sa mga bata. Nilabanan ito ni Emilio gamit ang kanyang warp relic. Nagulat si Sean nang makita niyang ang alaga ni Alicia ay ang kanyang warp relic at ito ay isang dragon. Kailangang gamitin ni Sean ang sarili niyang warp relic para saktan ang baboy. Pagkatapos, sina Sean at Alicia ay nahuli sa isang sorpresang bitad. Ginamit ni Emilio ang isa sa mga bitag upang tuluyang talunin ang baboy. Sa sandaling iyon, nagpakita si Pascal na isang baliw na siyentipiko. Sinabi niya na inilagay niya ang mga bitag doon upang ilayo ang mga tao, na labis. Nagulat siya nang malaman niyang si Sean ay mula sa mundo sa itaas sa Dora na tinatawag na surface. At mayroon ding espesyal na warp relic. Dinala sila ni Pascal sa kanyang tahanan upang mag-usap. Kumakain sila ng isang espesyal na pagkain na may kakaibang pagkain tulad ng mga palaka at tay. Sinabi ni Sean kay Pascal kung paano siya napunta sa lugar na ito. Ipinakita ni Pascal kay Sean ang mapa ng kanilang mundo. Sinabi niya na ang lupa ay guwang at sila ay naninirahan sa ilalim nito. Ang kanilang araw ay tinatawag na Adamus at walang mga bituin dito. Itinago ito ng taong gumawa ng lugar na ito dahil ayaw niyang masira ang lahat ng ideya ng mga tao sa ibabaw. Alam ng mga tao sa Endora ang tungkol sa mundo sa itaas dahil mayroon silang aklat na nagsasabi sa kanila tungkol dito. Noong unang panahon, maaaring bumisita ang mga tao mula sa Endora at sa mundo sa itaas. Nandoon pa si Pascal. Sinabi niya na mayroong isang espesyal na lungsod na tinatawag na Babylon na parang isang pinto sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit ang Babylon at Endora ay nawasak sa isang malaking aksidente. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga tao ay hindi na maaaring pumunta sa pagitan ng mga mundo. Sinubukan ni Haring Delzan na itayo muli ang Babylon, ngunit hindi ito natapos. Iniisip ni Pascal na matatapos niya ito mamaya. Pagkatapos ay sinabi ni Pascal na gusto niyang makita ang warp relic ni Sean. Ipinakita ito ni Sean sa kanya. Ipinaliwanag ni Pascal na hindi lahat ng tao sa Endora ay maaaring gumawa ng ganitong uri ng armas. Kailangan ito ng mga espesyal na partikulo ng warp na umiiral lamang sa Endora. Hindi mo makikita ang mga particle na ito, ngunit nagbibigay sila ng kapangyarihan sa mga bagay tulad ng mga atomo. Pagkatapos ay sinabi ni Sean na gusto niyang pumunta sa Babylon kahit hindi pa ito tapos. Si Pascal at ang iba ay sinusubukang sabihin sa kanya na ito ay malayo, ngunit gusto pa rin ni Sean na pumunta bilang siya ay pipi. Sinabi ni Pascal na minsan ay alam niya kung paano ayusin ang Babylon, ngunit hindi nais na ang mga tao ay pumunta sa pagitan ng mga mundo. Kaya't huminto siya sa paggawa nito.
Sinabi ng hari sa ibang tao na patuloy na subukang ayusin ito. Bigla silang nakakita ng mga bantay mula sa palasyo ng hari. Sinabi ni Pascal na hindi nila kayang labanan ang mga gwardya at kailangan na nilang umalis. Nakatakas sila sa isang espesyal na eroplano na ginawa ni Pascal. Ngayon ay pupunta sila sa ibang ligtas na lugar, ngunit iginiit pa rin ni Sean na gusto niyang pumunta sa Babylon. Mabilis silang nakarating sa ibang bahagi ng kabubatan, at si Pascal ay nakarating sa isang malubak na landing kasama ang sasakyang panghimpapawid. Matapos maglakad-lakad sa mga bato ng ilang sandali, nakahanap sila ng isang lugar na naset up na ni Pascal. Nilingon ni Emilio ang maliit na kwarto, at nakita si Pascal ay may parehong espesyal na kutsilyo gaya niya. Binigyan sila ng hari ng parehong kutsilyo. Kinagabihan, lumabas sina Emilio at Pascal para mag-usap at makalanghap ng sariwang hangin. Nais malaman ni Pascal kung paano nakilala ni Emilio si Sean. Sinabi ni Emilio na nagpakita lang si Sean sa maliwanag na liwanag habang siya ay nasa kanyang kulungan. Sa labas, ipinaliwanag ni Pascal kung bakit ayaw niyang itayo muli ang Babel. Nabasa na niya ang mga lumang libro na nagsasabing hindi nila dapat pakialaman ang mga tao sa ibabaw. Sa palagay niya ay maaaring magkaroon ng problema si Indora kung ang mga tao ay maaaring pumunta sa pagitan ng dalawang mundo. Mayroon din silang iba't ibang mga ideya tungkol sa mga tao sa ibabaw. Iniisip ni Pascal na ang dalawang mundo ay dapat manatiling magkahiwalay. Pinag-uusapan din nila kung paano pinalaki ng hari si Emilio. Ang ama ni Emilio ay si Delsain, ngunit hindi siya inaakala ni Emilio bilang isang ama. Pagkatapos ay sinabi ni Pascal na gusto niyang pabalikin si Sean sa ibabaw at pagkatapos ay tuluyang sirain ang Babel. Alam niyang pupunta rin doon ang hari, kaya gusto niya munang makarating doon. After that sa isang flashback scene, makikita natin kung paano nagkakilala noon sina Pascal at Emilio. Matapos malaman ng batang si Emilio na pinatay ng hari ang kanyang ama, nagbago siya at nagsimulang magsanay ng labanan sa lahat ng oras. Lumapit sa kanya si Pascal at sinabing siya ang magiging guro ni Emilio. Gusto ni Emilio si Pascal pagkatapos makita ang kanyang mga pagsusulit at nagsimulang matuto mula sa kanya. Pagkatapos ay nakakagulat na ipinatapon ng hari si Pascal mula sa kaharian. Ito ay lalong ikinagalit ni Emilio sa hari. Sa kasalukuyang panahon, ibinigay ni Delzan ang trabaho ng paghahanap kay Pascal at Emilio sa mga Zeutians. Sinabi niya sa kanila na panoorin si Pascal at subukang mahuli siya. Pagkatapos nito, kailangan ni Pascal na lumabas ng kuweba upang makahanap ng isang bagay na mahalaga sa mga archive ng hari. Sinabihan niya ang tatlo na manatiling alerto habang wala siya. Pagkaalis din ni Alicia sa kuweba para umihi, si Emilio at Sean na lang ang natira. Sinabi ni Emilio kay Sean na gusto niya ang tulong ni Sean upang talunin si Delzan. Bilang kapalit, tutulungan ni Emilio si Sean na makauwi. Pupunta si Delzan sa Babylon at masama kung mauuna siyang makarating doon. Dapat nilang pigilan si Delzan bago siya makarating sa Babylon. May plano si Emilio pero kailangan niya si Sean para tulungan siya. Iniisip ito ni Sean at pumayag na tumulong. Tinanong niya si Emilio kung kailan sila magsisimula. Sinabi ni Emilio na alis sila sa gabing iyon habang natutulog si Alicia. Ayaw nilang isama si Alicia dahil sexist sila kaya iiwan siya sa kuweba. Maya-maya lang ay bumalik na si Alicia. Nagpapanggap silang walang nangyari. Kinagabihan, lumabas sina Emilio at Sean. Habang lumilingon sila sa paligid, may mga taong may mga espada na humarang sa kanila. Tinatawag ng mga taong ito ang kanilang sarili na Ignas at sinasabi na kanila ang lugar na ito. Nagulat sila nang makita ang mga tao mula sa maharlikang pamilya sa kanilang lupain. Sinabi ni Emilio sa Ignas na gusto niyang makausap ang kanilang amo. Ang kanilang pinuno, si Demetrio. Humakbang pasulong at tinanong si Emilio kung bakit siya naroon. Sinabi ni Emilio na kailangan niya ang Ignas upang tulungan siyang labanan ng hari. Alam niyang napakalakas ng mga Ignas, halos kasing lakas ng mga Zuzian. Sa tingin ng mga kaibigan ni Demetrio ay walang silbi si Emilio at dapat na lang nila itong patayin. Ngunit gusto ni Demetrio na marinig muna si Emilio. Tinanong ni Demetrio si Emilio kung ano ang kanyang gagawin pagkatapos niyang patayin ang hari. Tumigil sandali si Emilio at sinabing wala siyang pakialam. Gusto lang niyang patayin ang hari, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang kanyang sarili. Hindi nasisiyahan si Demetrio sa sagot na ito at pinaalis si Emilio. Nagalit si Emilio at ginamit ang kanyang warp relic. Madali siyang natalo ni Demetrio gamit ang isang normal na kutsilyo. Sinabi ni Demetrio na ang pagkakaroon ng relic ay hindi nagpapalakas sayo. Sinabi rin niya na si Emilio ay hangal na ipagsapalaran ang lahat para sa paghihiganti. Sa wakas ay naunawaan na ni Emilio ang ibig sabihin ni Demetrio. Nais ni Demetrio na si Emilio ang maging pinuno pagkatapos niyang patayin ang hari. Hindi sigurado si Emilio na magagawa niya ito, ngunit sinabi ni Sean kay Demetrio na susubukan ni Emilio ang kanyang makakaya. Pumayag si Demetrio na sumama sa kanila si Emilio. Samantala, nakitang nakikipag-usap si Pascal sa isang matandang kaibigan na nagngangalang Ojo. Dati silang nagtutulungan sa palasyo ng hari. Sinabi ni Ojo kay Pascal na sinubukang patayin ni Emilio ang hari bago tumakas. Nagulat si Pascal dahil hindi niya ito alam noon pa man. Maya-maya, pumunta sina Emilio at Sean sa kampo ni Ignas. Sinabihan silang maghanda para sa trabaho.
Nalaman nilang kailangan nilang maglaban ng damit sa tabi ng ilog. Ganito kumikita ang grupo. Nang makarating sila sa ilog, nalaman ni Sean na alam ni Demetrio na hindi siya mula sa underground world. Walang pakialam si Demetrio dahil magkakasama ang mga tao mula sa iba't ibang lugar doon. Isa sa mga ignout dudes na mukhang sisiyo ay pinangalan ng Aljuya. Iniisip ni Sean na si Aljuya ay hindi kasing lakas ng iba, ngunit mahalaga ito sa grupo. Biglang natumba si Aljuya at nahimatay. Nang magising si Aljuya, nalaman ni Sean na siya ay isang batang lalaki na nakakakita ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Sinabi ni Aljuya na nakita niya si Sean sa bahay nang mahulog siya. Tuwang-tuwa si Sean dahil sa tingin niya ay uwi na siya. Wala na siyang ibang tinatanong kay Aljuya. Samantala, bumalik si Pascal sa kuweba at nalaman niyang nawawala ang mga lalaki. Alam niyang pumunta sila sa Babylon. Sinabihan niya si Alicia na maghanda para masundan sila. Ginagamit nila ang kanilang eroplano para hanapin ang mga lalaki. Nang gabing iyon, nagtalo sina Sean at Emilio. Nagalit si Demelio kay Sean dahil sa pagtitiwala niya sa Ignas. Gusto lang ni Sean na umuwi at kumain ng pagkain ng kanyang ina. Nagsisimula silang mag-away sa isa't isa. Pinapanood sila ni Demetrio na nag-aaway ngunit hindi sila pinigilan. Patuloy silang nag-aaway hanggang sa makatulog silang dalawa. Hindi nagtagal, inutusan ni Demetrio ang kanyang mga kaibigan na magbuhos ng tubig kina Sean at Emilio para magising sila. Pagkatapos, umupo silang lahat para planuhin ang kanilang mga susunod na hakbang bago sila matapos magsalita. Sinabi ni Sean kay Demetrio na pupunta rin ang hari sa Babylon. Pagkatapos, hiniling ni Luis sina Sean at Emilio na sumama sa kanya para makatulong siya sa pagpapagaling ng kanilang mga sugat. Dinala niya sila sa isang tolda at sinabihan silang maghintay sa loob. Mahirap para kay Sean at Emilio na mag-isa. Pero kailangan nilang makinig kay Luis. Hindi nagtagal, bumalik si Luis dala ang mga bagay na kailangan niya para matulungan sila. Pagpasok niya, tinanong siya ni Emilio kung talagang gusto ni Demetrio na makatrabaho ang mga Zuzian. Sinabi ni Luis na ang mga Zuzian ay hindi palaging masama. Mayroong dalawang uri ng tao sa Andorra, ang mga Endra at ang mga Zuzian. Ang mga Endra ay mga taong ipinanganak mula sa tao, at isa pang uri ng nilalang na tinatawag na Anadua. Ang mga Zuzian ay ipinanganak mula sa Anadua at mga hayop. Noong unang panahon, ang mga Endra at Zuzian ay magkakaibigan at masayang namuhay ng magkasama. Ngunit pagkatapos, nagsimulang maging masama ang mga Endres sa mga Zuzian. Ito ang dahilan kung bakit galit ang mga Zuzian ngayon. Matagal na silang tinatrato ng masama. At iniisip ni Demetrio na maaaring tulungan sila ng mga Zuzian. Sinabi rin ni Luis na siya ay kalahating Zuzian. Nagkwento siya tungkol kay Demetrio at isang kaibigang Zuzian. Si Demetrio ay nagmula sa mayamang pamilya at laging masaya. Noong bata pa siya, naglalakad si Demetrio sa kakahuyan. Naligaw siya at sinusubukang hanapin ang kanyang daan palabas nang makilala niya ang isang batang Zuzian. Kahit na natatakot siya, nag-alok ang batang si Zuzian na maging kaibigan at inakay siya palabas ng kakahuyan patungo sa kanyang tahanan. Sinabi ng batang Zuzian na ang kanyang pangalan ay Lucio. At sinabihan si Demetrio na bisitahin anumang oras. Lalong lumakas ang kanilang pagkakaibigan nang magkasama sila. Noong 15 anyos sila, naglalakad sila sa kalye nang makita nila ang isang lalaking minamaltrato ang isang Zuzian. Sinubukan ni Lucio na tumulong ngunit sa huli ay nasaktan ng husto. Namatay si Lucio dahil sa kanyang mga sugat. Mula noon, nagsumikap si Demetrio na maging matatag para parangalan ang kanyang kaibigan. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan kung saan nagtanong si Sean kay Aljuya ng ilang oras. Gusto niyang subukan kung talagang nakikita ni Aljuya ang hinaharap. Natuklasan ni Aljuya ang panlilinlang ni Sean at nagpa siyang linlangin siya pabalik. Ipinadala niya si Sean sa kakahuyan upang maghanap ng isang espesyal na ibon. Ngunit naroon na ang mga Zuzian na nagtatrabaho para sa Delzan. Mabilis na napalibutan si Sean ng mga Zuzian. Dumating si Demetrio at nakipag-away sa pinuno ng Zuzian. Paparating si Emilio para tulungan si Sean, ngunit nagtataka kung bakit niya ito ginagawa. Sa panahon ng laban, ang warp relic ni Sean ay nagiging mas malakas at nagawa niyang saktan ng husto ang Zuzian. Tumakas siya dahil alam niyang hindi siya mananalo laban kina Emilio at Sean. Kakalabanin pa rin ni Demetrio ang pinuno ng Zuzian at sinisikap na makasama siya sa kanilang panig. Habang nag-aaway sila, nakakita sina Sean at Emilio ng maliwanag na liwanag sa malayo. Ang maliwanag na ilaw ay sumisikat pagkatapos ng malakas na pagboom. Nagbibigay ito kay Demetrio at sa kanyang mga kaibigan ng pagkakataong makatakas. Di nagtagal, nakipagkita sina Sean at Emilio kina Pascal at Alicia. Nagulat si Emilio nang makita silang magkasama. Sumama sa grupo si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan. Parehong gustong malaman ni Pascal at Demetrio kung sino ang ibang mga tao. Sinabi ni Demetrio na kailangan nilang magmadali dahil baka maabutan sila ng kanilang mga kaaway. Umalis na sila ng mga kaibigan niya. Nagpasya sina Emilio, Pascal at Sean na makipag-usap ng mag-isa. Nagalit si Pascal kay Emilio dahil sa pakikipagtulungan sa mga rebelde para lang saktan ang kanyang ama. Sinabihan niya si Emilio na siguraduhin pinatay talaga ng kanyang ama ang kanyang tunay na ama bago siya magalit. Gusto ni Pascal na alamin muna ni Emilio ang katotohanan.
Galit din si Alicia kay Sean dahil pinahintulutan niya si Emilio na sumali sa mga rebelde. Sinubukan ni Sean na magsabi ng magagandang bagay tungkol kay Demetrio at sa mga ignaut. Nakikita natin ang alaala ni na Alicia at Emilio noong bata pa sila. Nagustuhan ni Alicia na bisitahin si Emilio sa palasyo dahil pagod siya sa paglalaro sa labas. Ngunit si Emilio ay unti-unting naging malamig at lumayo. Ngayon, nasa isang tagpuan si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan. Gusto ni Demetrio na manatili sa kanila sina Sean at Emilio dahil sa tingin niya ay makakatulong sila. Nang maglaon, sinabi ni Sean kay Demetrio na nag-aaway sina Emilio at Pascal at talagang galit din si Alicia. Ipinakita ni Demetrio kay Sean ang isang mapapatungo sa Babylon. Walang pakialam si Sean sa panganib, gusto lang niyang bumalik sa ibabaw. Nagpasya na rin ang mga ignaot na pumunta sa Babylon dahil pupunta rin doon ang hari. Alam nilang mas ligtas ang hari sa kastilyo. Kaya Babylon ay ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon upang pigilan siya. Nang maglaon, sumali sa grupo sina Alicia at Pascal. Mabilis na naging kaibigan ni Pascal ang lahat at ipinakita sa kanila ang maraming magagandang bagay na ginawa niya, tulad ng isang flamethrower. Masaya si Luis na nandyan si Alicia dahil hindi lang siya ang magiging babae. Maghahanda na sina Sean, Emilio, at Felix para sa kanilang paglalakbay. Nang tanungin ni Sean si Felix kung bakit gusto nilang talunin ang hari, sinabi ni Felix na ang mga bagay ay hindi patas. Ang mga mayayaman ay namumuno sa mga mahihirap sa paligid, at ang mga mahihirap lamang ang nakakaintindi nito. Si Demetrio lang ang nagsisikap na pagandahin ang mga bagay-bagay, kaya gusto siya ni Felix na tulungan. Pagkatapos, kinausap ni Demetrio si Pascal, at tinanong kung ano ang pinaplano ng hari. Sinabi ni Pascal na hindi niya alam kung ano ang iniisip ng hari, at hindi rin alam ni Melio dahil hindi kailanman sinabi ng hari kaninuman ang kanyang mga plano. Kinabukasan, tinipon ni Demetrio ang lahat upang maghanda para sa kanilang paglalakbay. Gusto talaga ni Sean na bumalik sa bahay, at gagawin ang lahat para mangyari ito. Ang grupo sa wakas ay nakarating sa isang karagatan pagkatapos ng ilang paglalakbay, at si Sean ay talagang nasasabit, ngunit sinabi ni Pascal sa kanila na ito ay talagang isang malaking kanal, at kailangan nilang tumawid dito upang pumunta sa mga Zeusian. Umaasa silang makakausap ang mga Zeus at matulungan sila. Sa ngayon, nasa malaking lungsod sila na tinatawag na Aemidios na may malaking daungan. Nagpasya silang manatili sa isang hotel para sa gabi bago magpatuloy. Gusto ni Alicia na mamili at kumuha ng gamit kay Pascal. Pag-alis nila, nakita nila si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan. Sinabihan ni Demetrio si Sean na itago na siya ay mula sa ibabaw. Gumawa siya ng takip para sa shirt ni Sean at tinawag itong isang disguise. Sa palagay ni Sean ay isang magandang ideya ito at lahat sila ay pumunta sa magkahiwalay na paraan. Kapag bumibili sila ng mga bagay, mayroon lang si Sean na Japanese yens na hindi gumagana sa Endora. Binibigyan ni Alicia ng pera si Sean para mabili ang gusto niya. Habang tumitingin sila sa paligid, isang batang lalaki ang nagnakaw ng kutsilyo ni Emilio at tumakbo palayo. Nahuli siya ni Emilio, ngunit nalaman niyang sinusubukan ng bata na alagaan ang kanyang maliliit na kapatid. Binigyan sila ni Sean at Alicia ng pagkain. Sabi ni Alicia, okay lang na nagnakaw ang bata dahil mahirap ang buhay ng mga taong walang tulong. Si Sean ay naglalaro ng basketball kasama ang mga bata. Gusto ni Alicia kung gaano kasaya si Sean at iniisip niya kung lahat ng tao ay katulad niya. Sa kanilang pagbabalik, sinalakay sila ng isang batang babae. Ginagamit niya ang kanyang warp relic para gumawa ng mga pagsabog at sinubukang saktan si Emilio. Paulit-ulit niyang sinasabing patayin ang prinsipe na parang robot. Pagkatapos, dumating sina Demetrio at Aljuya upang tulungan sila. Nahuli ni Demetrio ang dalaga nang hindi siya sinasaktan. Killer daw si Aljuya. Ipinaliwanag niya na karamihan sa mga pumatay ay mga bata na kinuha noong sila ay bata pa. At ibinenta sa pinakamataas na bidder. Ang mga batang ito ay sinanay na pumatay at walang nararamdaman. Ito ay kung paano pinapanatili sila ng mga tao sa ilalim ng kontrol. Hindi sila titigil hanggat hindi namamatay ang kanilang target. Dito, si Emilio ang pakay ng dalaga. Isang taong napupuot sa mahalikang pamilya ang nagpadala sa kanya. Sinasabi ng Aljuya na ang mga pumatay ay laging nakasuot ng kwelyo. Nagpasya si Demetrio na tapusin ang lahat at binali ang kwelyo. Malaya na ang dalaga. Sinabihan siya ni Demetrio na kalimutan ang kanyang dating buhay at sumama sa kanila. Sinabi niya na maaari siyang gumawa ng pagbabago at hindi dapat sayangin ang kanyang pagkakataon. Binibigyan niya siya ng manika tulad ng ibang mga bata. Pag-uwi, ipinakilala ni Demetrio ang dalaga sa lahat. Ang sabi niya ay Misha ang pangalan niya. Si Demetrio ay naging bahagi siya ng pamilya Ignaut. Kinabukasan, mag-isa si Pascal para tapusin ang isang bagay sa Royal Lab gaya ng lagi niyang ginagawa, habang ang iba naman ay pumunta sa dagat. Narating nila ang barkong gagamitin nila sa paglalakbay. Matanda na ito at nanginginig. Ang lahat ay sumakay at ang barko ay nagsimulang gumalaw. Mamaya, hindi na nila mahanap si Emilio. Kasama ni Emilio si Demetrio. Tinanong ni Emilio si Demetrio kung naiintindihan niya ang mga Zeusian. Sabi ni Demetrio, ngunit ipinaliwanag na hindi lahat ng mga Zeusian ay masama. Ang ilan ay iba. Sinabi niya kay Emilio na puno ng mga Zeusian ang isla na pupuntahan nila. Pagkatapos dumating ang isang malaking bagyo. Ang barko ay umuuga ng husto.
Nagtatalo sina Sean at Amelio sa halip na magtulungan. Iniligtas sila ni Felix mula sa pagkahulog sa tubig. Nakarating sila sa isla, ngunit nasira ang barko. Sinabi ni Demetrio na hindi sila makakabalik nang hindi tinutulungan sila ng mga Zeus. Biglang may dumaan na palaso. Napapaligiran sila ng mga Zeusians bigla. Gusto ni Demetrio na makausap ang kanilang pinuno. Itinali sila ng mga Zeusians. Nakita ng kanilang pinuno na hindi natatakot si Demetrio. Tinanong niya si Demetrio kung ano ang gusto niya. Sinabi ni Demetrio na kailangan nila ang mga Zeusians upang labanan ang hari. Tinanong ng pinuno kung ano ang kanilang makukuha bilang kapalit. Sinabi ni Demetrio na sila ay magiging malaya at ligtas. Sinabi ng pinuno na tutulong siya, ngunit kailangang mamatay si Demetrio. Ayaw ng mga kaibigan ni Demetrio na mamatay siya, at nagsimula silang magtalo tungkol dito. Ngunit walang pakialam si Demetrio hanggat ligtas ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ng pinuno na tutulungan niya ang grupo ni Demetrio kung mamatay si Demetrio, kaya sinabi ni Demetrio sa kanyang mga kaibigan na hayaan silang patayin siya. Papatayin na nila si Demetrio nang pigilan sila ni Luis, sinabing hindi niya mapapanood si Demetrio na mamatay. Pagkatapos, marami sa mga ignaot ang nagsasabing sila ay mamamatay sa halip na si Demetrio. Before they know it, nag-iingay na sila. Nagalit ang pinuno at sinigawan silang tumahimik. Sinabihan niya si Demetrio na sumama sa kanya para makipag-usap mag-isa. Ang pangalan ng pinuno ay Gradito. Sa wakas ay sinabi ni Gradito na tutulungan niya ang grupo ni Demetrio. Gusto niyang malaman kung lalaban sila sa hukbo ng hari, ngunit sinabi ni Demetrio na hindi. Gusto lang ni Demetrio na magmukhang malakas ang tulong ng pinuno. Gusto niyang maging maayos ang lahat. Tinanong ni Fredito kung gusto ni Demetrio na maging pinuno pagkatapos ng lahat, ngunit sinabi ni Demetrio na hindi. Pipili siya ng iba para maging pinuno. Gusto ni Gradito ang mga sagot ni Demetrio at naniniwala siya ngayon. Kinabukasan, binibigyan ni Gradito ang mga tripulante ng bagong bangka at maraming bagay na kakailanganin nila. Binibigyan din niya sila ng espesyal na sipol na gagamitin kung kailangan nila ng tulong. Naglalayag ang mga tripulante sa ibang lungsod kung saan ang susunod nilang biyahe ay paakyat ng snow na bundok. Kinaumagahan, nagsimulang umakyat ang mga tripulante sa bundok. Ngunit sa lalong madaling panahon, isang malaking snowstorm ang magsisimula at kailangan nilang huminto. Ang mga tripulante ay gumagawa ng isang kampo upang manatiling ligtas mula sa bagyo. Nasa isang tent sina Emilio at Sean. Tinanong ni Sean si Emilio kung bakit gusto niyang pigilan si Delzan sa pagiging hari. Sinabi ni Emilio na pinatay ni Delzan ang kanyang tunay na ama upang maging hari mismo. Tinanong niya si Sean kung ano ang gagawin ni Sean. Sinabi ni Sean na magagalit din siya, ngunit makakalimutan niya ang tungkol sa paghihiganti dahil sa kanyang ina. Sinabi ni Sean na si Emilio ay may Alicia at Pascal na gagawin ang lahat para sa kanya. Tahimik si Emilio at nag-isip ng malalim pagkatapos siyang kausapin ni Sean. Kinabukasan, patuloy na naglalakad ang mga tripulante sa landas na nalalatagan ng nyebe. Nakikita nila ang malalaking bakas ng paa sa nyebe, at nagtataka si Sean kung ano ang ginawa nito. Sinabi ni Demetrio na ang mga bakas ng paa ay mula sa isang dragon. Nagulat si Sean dahil hindi niya alam na nakatira ang mga dragon sa Endora. Pagkatapos, nabasag ang lupa sa ilalim ng Aljuya at nahulog siya sa isang kuweba. Si Demetrio at ang iba ay pumunta sa kuweba upang hanapin si Aljuya. Tinutulungan sila ni Valerian na mahanap ang Aljuya dahil mahahanap nito ang mga tao sa pamamagitan ng pagdama ng kanilang mga warp relics. Bigla silang nakakita ng napakalaking dragon na papalapit sa kanila. Iminungkahi ni Demetrio na tumakas. At nagsimula na silang umalis sa kuweba. Ngunit pagkatapos, lumitaw ang isa pang nakakatakot na dragon. Biglang nagbago si Valerian bilang isang malaking dragon para protektahan ang lahat. Nakikita ni na Alicia, Emilio, at Sean ang mga kakaibang nangyayari. Parang nanaginip sila. Nakatayo si Valerian sa harap ni Alicia at nagsalita na talagang ikinagulat niya. Sinabi ni Valerian na siya talaga ang ama ni Alicia. Sinabi niya sa kanya na siya ay dating mangangaso, ngunit huminto upang makasama ang ina ni Alicia. Pero pinatay siya ng mga bandido kaya umalis siya ng bahay para tugisin sila. Habang nakikipaglaban, ang kanyang warp relic ay nag-evolve at sinipsip siya sa loob mismo. Siya ay nakulong mula noon. Para siyang buhay na dragon relic ngayon. Sinabi ni Valerian na lagi niyang kasama si Alicia at lagi siyang poprotektahan. Nagsimulang umiyak si Alicia. Pagkatapos, babalik sa normal ang lahat. Ipinaliwanag ni El Julia na sinusubukan lamang ng mga dragon na panatilihing ligtas ang kanilang pamilya. Akala nila ang grupo ay masasamang tao na nananakit ng mga dragon. Malayo pa ang mararating ng grupo, kaya nag-alok ang mga mapagbigay na dragon na pasakayin sila. Dinadala sila ng mga dragon saglit at pagkatapos ay umalis upang bumalik sa kanilang tahanan. Magiging mahusay kung ang mga dragon ay maaaring dalhin sila hanggang sa Babylon, ngunit hindi nila magagawa dahil kailangan nilang malapit sa kanilang tahanan. Takot din sila sa mga mangangaso. Sa pagtingin sa mapa, nakita ng mga tripulante na mas malapit na sila ngayon sa Babylon kaysa dati. Biglang nahimatay si Aljuya at natakot ang lahat. Paggising niya, may nakita daw siyang kakaiba habang natutulog siya. Nakita niyang nawasak si Endora. Sinabi niya sa kanila na si Endora ay nasa malaking problema.
Sa lugar ng hari, sinabi ng isang siyentipiko sa hari na malapit na niyang matapos ang pagtatayo ng Babel. Habang nag-uusap sila, dumating ang mga Zuzian na nagtatrabaho para kay Delzan. Ang mga Zuzian na ito ay nanonood kay Emelio at sa kanyang mga kaibigan. Sinabi nila sa hari na si Gradito ay nagtatrabaho kay Demetrio. Nakita ng hari ang nasaktang marka kay Abelda, isang Zuzian na nakipag-away kina Emelio at Sean. Nagalit ang hari dahil manood lang daw si Abelda, hindi lumaban. Sa ibang lugar sa Royal Archive, tinitingnan ni Pascal ang mga lumang papel. Nalaman niyang inalis na ng hari ang halos lahat ng tungkol sa Babel. Parang may tinatagong napakasama ang hari. Gusto ni Pascal na matuto ng higit pa tungkol sa Babel bago ipadala si Sean pabalik sa ibabaw. Si Joseph ay isang overexcited na rookie scientist na nakikipagtulungan kay Pascal. Sinabi niya na malalaman nila ang higit pa tungkol sa isang bagay na tinatawag na warp particles bukas. Nag-aalala si Pascal dahil ang mga particle na ito ay napakahalaga para sa Endora, at paunti-unti ang mga ito. Kung ang lahat ng mga butil ay nawala, ito ay talagang masama para sa kaharian. Kinabukasan, nagising si Sean at nalaman niyang may bisita si Demetrio na nagngangalang Ralph. Sinabi niya kay Demetrio na dumarami ang mga makapangyarihang tao sa kanilang panig. Sinabihan si Demetrio na tumawag sa kanila para humingi ng tulong kung kailangan niya ito. Pagkatapos noon, nagsimula na namang mag-away sina Emelio at Sean. Gusto pa ring patayin ni Emelio ang kanyang ama. Pero ayaw ni Sean sa kanya. Gusto ni Sean na kalimutan ni Emilio ang pagnanais na makaganti at tanggapin ang nangyari. Ayaw makinig ni Emilio. Sinabi ni Sean kay Emilio ang nangyari sa tatay ni Alicia. Maari siyang magalit ng tuluyan sa kakaibang lugar, tulad ng tatay ni Alicia. Walang pakialam si Emilio at patuloy na nakikipagtalo. Nagalit talaga si Sean at tinamaan si Emilio sa mukha, ngunit hindi lumaban si Emilio. Sigaw ni Sean kay Emilio, na sinasabing may pakialam din siya sa mga problema ni Emilio. Nagalit si Sean at umalis. Bago siya umalis, lagi raw niyang iniisip ang mga problema ni Emilio. Bumalik sa lab, nalaman nina Pascal at Joseph kung ano ang nangyari sa mga particle ng warp. Nalaman nila na ang mga particle ay nagiging mas kaunti mula nang ang hari ay pumalit. Kailangang pumunta ni Pascal sa Babylon bago ang hari. Sinabi ni Joseph kay Pascal na gumawa siya ng isang espesyal na kotse na maaaring lumipad. Pareho silang sumakay sa kotse at lumipad patungong Babylon. Kasabay nito, ang aming mga tripulante sa wakas ay dumating sa Babylon. Ngunit mukhang naroon na ang hari, at naghahanda ng magbukas ng daan patungo sa ibabaw. May 4 na pinto sa Babylon, ngunit isa lamang ang papunta sa Babel. Pinag-aralan ni Paul Giuya ang kanyang mapa upang mahanap ang tamang pinto. Sinabi niya sa grupo na dadalhin sila ng pintong ito sa Babel. Pero may problema, kailangan nilang umakyat sa napakataas na pader para makarating sa kabilang panig. Nagmamadali silang umakyat. Muntik nang mahulog si Emilio, ngunit tinulungan siya ni Sean. Sa wakas, narating nila ang tuktok upang makahanap lamang ng isang kalituhan. Nang malapit na silang pumasok sa maze, sinabi ni Demetrio kay Emilio na ayaw niyang patayin ang hari. Sa halip, gusto niyang mapatalsik siya sa trono ng mapayapa. Tinanong niya si Emilio kung bakit niya gustong patayin ang hari. Sinabi ni Emilio na pinatay ng hari ang kanyang ama. Sinabi ni Demetrio na gusto rin niyang maghiganti. Ngunit nagbago ang kanyang isip. Sa tingin niya, hindi mapipigilan ang pakikipaglaban. Hiniling niya kay Emilio na hintayin ang kanyang utos bago saktan ang hari. Biglang, nakita nila ang truculent na mga Zuzian na nagtatrabaho para kay Delzan sa harap nila. At napagtanto na sila ay nasa problema. Ipinakilala ng pinuno ng truculent ang kanyang sarili bilang si Gaidoro at sinabing may problema siya kay Demetrio. Ang iba sa mga masasamang tao ay nakikipaglaban sa mga kaibigan ni Demetrio. Gustong kalabanin ni Ebaldo sina Emilio at Sean dahil nasaktan siya noon. Habang naglalaban ang lahat, nanalo si Felix sa laban niya. Si Gaidoro ay natatalo kay Demetrio, kaya mabilis itong tumakbo at nagtago. Nakita ni Emilio ang pagkakataong ito at tumakbo siya palayo sa pintuan ng Bauble. Sinubukan siyang sundan ni Sean at Alicia. Pinigilan ni Eljuya si Evalda sa paghabol sa kanila. Pagkatapos, pinigilan ni Luis ang spell ni Eljuya para pakawalan si Ebelda. Nagulat si Eljuya at gustong malaman kung bakit. It turns out Luis is working with the truculent. Sinabi niya na siya ay tinatrato ng masama dahil ang kanyang ama ay mula sa Zuzian at ang kanyang ina ay mula sa Endura. Matagal na siyang galit. Sumali siya sa grupo ni Demetrio para maging ligtas, ngunit tinutulungan talaga niya si Daidara. Sinusubukan niyang saktan si Ulgia, ngunit dumating si Demetrio. Alam ni Demetrio na traitor si Luis, ngunit maingat siya kapag inaaway niya ito. Sinusubukan pa rin ni Sean at Alicia na mahuli si Emilio para pigilan itong saktan ang kanyang ama. Pagkatapos nito, sa wakas ay nahanap na ni Emilio si Delzan na naghihintay ng kanyang daan patungo sa ibabaw. Inilabas ni Emilio ang kanyang warp relic at sinabing handa na siyang tapusin ang lahat.
Tinanong ng hari si Emilio kung ano ang kanyang gagawin pagkatapos niya itong patayin. Sabi ng hari, kailangan ni Endora ng pinuno kaya dapat may plano si Emilio. At the same time, kinakalaban pa rin ni Luis si Demetrio. Inaaway din nina Felix at Misha si Abelda. Habang nag-aaway sina Luis at Demetrio, gustong tumulong ni Aljuya, ngunit pinigilan siya ni Demetrio. Gusto niyang makausap si Luis mag-isa. Sinabi ni Demetrio kay Luis na niloloko niya ang sarili. Narinig niyang sinabi nitong sumama siya sa kanila para sa pera dahil sa kanyang pamilya. Ngunit sigurado si Demetrio na may malasakit si Luis sa grupo. Ipinaalala niya sa kanya noong iniligtas siya nito sa isla ng Zuzian. Maaaring sabihin ni Luis na ginagamit niya ang grupo, ngunit talagang gusto niya ang mga ito. Sinabi ni Luis na nagsisinungaling si Demetrio. Sinusubukan niyang talunin si Demetrio, ngunit hindi niya magawa. Ipinapakita nito sa kanya na hindi niya kayang saktan ang sinuman sa grupo. Mahinahon siyang kinakausap ni Demetrio. Sabi niya makakahanap sila ng paraan para matulungan siya. Sinabi ni Luis na ipinadala siya upang manood ng Ignaz. Ginagawa niya ang kanyang trabaho hanggang sa nagsimula siyang maniwala kay Demetrio. Nagsimula siyang umiyak at binigay ni Aljuya ang kanyang tissue upang matuyo ang kanyang mga mata. Sinabi ni Demetrio na wala silang oras para umiyak, may kailangan silang gawin. Inaaway pa ni Ebalda sina Misha at Felix nang dumating si Demetrio at ang iba pa. Tumakas si Ebalda, ngunit sinabi ni Demetrio na huwag mag-alala dahil alam nila kung saan siya nagpunta. Sinabi rin ni Demetrio kay Misha at Felix na okay na sila ni Luis ngayon. Pinag-uusapan nila ang mga bagay-bagay at nilulutas ang kanilang mga problema. Si Emilio ay abala sa pakikipag-away sa kanyang ama nang pumasok sina Sean at Alicia. Sinabi ni Emilio na pinatay ng hari ang kanyang tunay na ama at pinaalis si Pascal sa palasyo. Tumigil sa pakikipaglaban si Emilio nang marinig niya sina Sean at Alicia. Magsisimula na sana siya ulit pero pinigilan siya ni Sean. Sinabi ni Sean sa hari na sabihin kay Emilio ang gusto niyang malaman. Sinabi niya na maaaring wakasan ng hari ang galit ni Emilio sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo. Biglang sumulpot si Ebaldo at inatake si Emilio. Sinabihan siya ng hari na huminto, ngunit hindi siya nakinig. Alam ng hari na papatay ni Ebaldo ang kanyang anak, kaya kailangan niyang gawin ang isang bagay. Sinubukan niyang iligtas ang kanyang anak, ngunit inatake siya ng warp relic ni Ebalda. Bumagsak ang hari at sumigaw si Emilio. Ginagamit ni Ebalda ang pagkakataong makatakas. Nagpaalam siya sa mga bata at pumunta sa maliwanag na kumukonekta sa ibabaw. Si Emilio at ang iba ay nanonood habang inaalis siya ng liwanag. Lumingon si Sean at nakitang hawak ni Emilio ang kanyang ama. Sabay din pumasok sina Pascal at Joseph. Bago mamatay ang hari, sinabi niya kay Emilio na ipinagmamalaki niya ito dahil naging malakas siya. Pumasok din si Demetrio at ang iba pa sa silid. Tahimik ang lahat habang hinihingal ni Delzan ang kanyang huling hininga at napagtanto ni Emilio na hindi siya ganap na tama sa lahat ng oras na ito. Iba ang pakiramdam ng lahat ng tao sa kwarto sa nangyari. Nais ni Pascal na bumalik sa Royal Laboratory upang isulat ang kanilang impormasyon at mga natuklasan. Sinabi ni Joseph kay Pascal na may problema sila. Wala silang sapat na panggatong para lumipad pauwi. Ginamit nila ang lahat ng panggatong ng eroplano para makapunta sa Babylon at hindi naisip na kailanganin nila ng gasolina para makabalik. Nag-aalala si Pascal dahil hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari at talagang gustong malaman kung bakit lumiit ang mga partikulo ng warp mula nang pumalit si Delzan. Nais ni Pascal na makausap niya ang hari ng mas maaga upang tanungin siya kung ano ang nangyari. Nakita ni Sean si Emilio na nakaupo mag-isa, mukhang malungkot. Sinubukan ni Sean na pagalingin si Emilio at binigyan siya ng mansanas. Sinabi ni Emilio kay Sean na ikinalulungkot niya dahil hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Nangako si Emilio na gagawin ang lahat para masiguradong makakauwi si Sean ng ligtas, ngunit dahil sa nangyari kay Babel, baka hindi na nila magamit ulit. Sinabihan ni Sean si Emilio na huwag sisihin ang sarili. Nagsimulang magkwento si Emilio tungkol sa kanyang buhay. Ang sabi niya noon pa man ay gusto niyang makaganti. Iyon lang ang naisip niya. Gusto niyang patayin si Delzan. Ngayong patay na ang hari, hindi pa rin siya nakakaramdam ng saya. Iniisip niya kung ito ba ang nararamdaman niya dahil hindi niya mismo pinatay si Delzan. Sa ngayon, iniisip niyang mali siya. Pilit niyang inaalala kung ano ang hitsura ng kanyang tunay na ama, ngunit ang mukha lang ni Delzan ang nakikita niya. It makes him wonder kung si Delzan ba talaga ang pumatay sa papa niya. Wala siyang pruweba, mga bagay lang na narinig niya. Para siyang tanga. Matagal na itong sinasabi sa kanya ni Pascal at Alicia. Pero masyado siyang masungit para makinig. Iniisip ni Sean na si Emilio ay tulala at nagsasabi ng masasakit na mga bagay. Noon pa man ay nagpapanggap si Emilio na hindi gusto si Sean o may pakialam sa kanya. Pero ang totoo, lagi niyang tinutulungan si Sean kapag may problema siya. Kahit sinigawan siya ni Sean na umalis, hindi umalis si Emilio. Maaaring sabihin nila na hindi nila gusto ang isa't isa, ngunit lagi nilang tinutulungan ang isa't isa. Nais ni Emilia na matuto ng higit pa tungkol sa ibabaw. Ang sabi ni Sean ay hindi gaanong naiba sa kinaroroonan nila ngayon. May away at digmaan din doon.
Naguguluhan si Emilio kung bakit gustong-gusto ni Delzan na pumunta doon. Sabi ni Sean, baka may ibang paraan para makarating doon nang hindi gumagamit ng babel. Ayaw niyang sumuko sa pagbabalik sa kanyang tahanan. Ang hari ay patay na at ang mga maharlikang bantay ay bumalik sa lungsod. Nakakabaliw ang mga pangyayari sa buong bansa. Nais ng mga ignaot na manatili sa Babylon hanggang matapos nilang tingnan ang babel. Pinag-aaralan ni Pascal at Joseph ang babel gamit ang impormasyong nahanap nila. Sa palagay nila ay nagtrabaho si Babel ayon sa nararapat, ngunit hindi nila alam kung talagang lumabas si Abelda. Kailangan nila ng patunay mula sa ibabaw. Baka nakaharang ang daan papunta sa ibabaw. Samantala, kausap ni Emilio si Demetrio. Nais malaman ni Emilio kung ano ang gagawin ng mga Ignas ngayong wala na ang hari. Sinabi ni Demetrio na magkakaroon ng gulo dahil mag-aaway ang mga tao sa lupa. Kailangan muna nilang makipagpayapaan. Matapos makipag-usap kay Demetrio, gusto ni Sean na makipag-spar kay Emilio. Ayaw muna ni Emilio pero pinatayo siya ni Sean. Nagsisimula silang mag-away. Nakita sila ni Luis. Nang maglaon, sinabi ni Luis sa Ignas na gusto niyang umalis. Sabi niya isa siyang traitor. At hindi sila kailanman makakaramdam ng ligtas sa kanya. Nang malapit na siyang umalis, nakatanggap siya ng mensahe na may problema ang mga tao ni Gradito sa isla ng Zuzian. Sinusubukan ng mga mananakop na may mga barko na gawing alipin sila. Sinabi ni Demetrio sa mga Ignas na nagsisimula pa lamang ang kanilang trabaho. Dapat silang magtulungan upang matigil ang labanan na nangyayari sa buong bansa. Nag-aaway pa rin sina Emilio at Sean. Walang gustong bumitaw. Gusto ni Sean na paginhawahin si Emilio at itigil ang pagiging malungkot. Pagkatapos ng higit pang pakikipaglaban, nanalo si Emilio sa palihim na paraan. Alam ni Emilio na sinusubukan ni Sean na tulungan siyang maging mas masaya. Sinabi ni Sean kay Emilio na lagi siyang malungkot at kailangang itigil ang pagnanais na maghiganti. Nalungkot si Emilio dahil sa tingin niya ay wala na siyang dahilan para mabuhay. Emilio at Sean pagkatapos ay pumunta sa Ignas. Naabala sa pagpaplano kung paano tutulungan ang mga tao sa Zuzian Island, at sinabi ni Emilio sa kanila na gusto niyang opisyal na sumali sa Ignas. Marami siyang nakita sa kanyang paglalakbay at alam niyang kailangang ayusin ang mundo. Sinabi ni Sean kay Demetrio na gusto rin niyang sumali at tumulong sa anumang paraan na kanyang makakaya. Maya-maya, pumasok si Pascal. Sinabi niya na tapos na siyang tumingin sa lugar ng bubble, at maaaring kumpirmahin na ang gate ay naharang mula sa ibabaw. Nagtataka siya kung bakit may lock mula sa ibabaw kung hindi alam ng mga tao doon ang tungkol sa Endora. Baka nagkataon lang. Gayunpaman, nais ni Pascal na pumunta sa Royal Lab upang gumawa ng higit pang mga pagsubok. Pagkatapos nito, umalis sila sa Babylonia. Maraming away ang nagaganap sa buong Endora. Ang mga pinuno ay hindi patas at pinahihirapan ang lahat. Si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan ay nagpakita sa isang ngayon habang sinasaktan ng mga sundalo ang mga tao. Lumalaban sila sa mga sundalo at pagkaraan ng ilang sandali, nanalo sila. Pagkatapos, pumunta si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan sa bahay ng pinuno ng ngayon. Sinabi sa kanya ni Demetrio na mula nang mamatay ang hari, nagkaroon ng maraming away sa lahat ng dako sa Endora. Sinabi niya na gusto nilang itigil ang labanan. Umaasa ang pinuno ng nayon na si Emilio ang magiging bagong hari. Sa tingin niya, magiging magandang lugar ang Endora kung si Emilio ang mamumuno. Ngunit ayaw pa ni Emilio na maging hari. Nang gabing iyon, nagalit ang pinuno ng mga kawal kay Demetrio at sa mga Ignas. Sinabihan niya ang kanyang kapitan na salakayin sila habang kumakain siya ng malaking pagkain. Ngunit pagkatapos, ang kapitan ay pinatay ng isang malaki, nakakatakot na nilalang na pagkatapos ay umatake din sa pinuno ng sundalo. Kinabukasan, pumunta si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan sa bahay ng pinuno ng sundalo. Pagdating nila doon, kakaiba dahil walang tao at tahimik ang lugar. Pumasok sila sa loob at nakita nilang natatakot ang pinuno. Sinabi niya sa kanila na isang nakakatakot na nilalang ang naging ligaw at pinatay ang kapitan. Biglang lumitaw muli ang nilalang at pinatay din ang pinuno sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya ng kanyang relic. Nagulat si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan nang makitang si Ebalda ang nilalang, ngunit ibang-iba ang hitsura nito. Mas makulit na siya ngayon at maraming nakatagong armas. Nababaliw si Ebalda habang inaatake niya si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan. Sila ay nalilito at natatakot habang inaaway sila ni Ebalda. Lalong lumakas si Ebalda at tinulak sila palabas ng bahay. Patuloy siyang umaatake at muntik nang mapatay si Demetrio. Sa kabutihang palad, ang dating kaibigan ni Ebelda, si Gaidoro, lumapit at pigilan siya. Si Gaidoro ay isang taong sinubukang patayin ni Ebelda, ngunit hindi niya magawa. Nag-away sila ng husto hanggang sa tumakas si Ebelder. Pagkatapos nito, hiniling ni Demetrio kay Gaidoro na sumama sa kanila. Walang ibang magawa si Gaidoro kaya pumayag siya. Kinabukasan, tuluyang tumulak si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan sa isla ng Zuzian na patuloy pa ring inaatake. Sa kabutihang palad, ang mga umaatake ay hindi pa nakakapasok sa isla dahil malakas ang mga depensa ng isla. Sa daan, si Pascal ay nagsasalita tungkol sa bubble.
Sinabi niya na gagana lamang ang bubble kung ang parehong mundo ay magbukas ng landas sa parehong oras. Dahil si Endora lang ang nagbukas ng daan, hindi sila makakapunta sa mundong ibabaw. Ipinapaliwanag nito kung paano hindi naging matagumpay si Ebelda sa pagtaka sa ibabaw at bumalik na may kakaibang pagbabago. Sinabi rin ni Pascal na ang mga partikulo ng warp na humahawak sa Endora ay humihina na ngayon. Kung ito ay patuloy na mangyayari, ang Endora ay masisira at mawawala. Walang nakakaalam kung bakit ito nangyayari. Kailangang pumunta ni Pascal sa kabisera para matuto pa tungkol dito. Pagkatapos nito, sinabi ni Gradito na gusto niyang sumali sa Ignaz ni Demetrio. Talagang masaya si Demetrio tungkol dito at sinabing umaasa na siya. Sa wakas ay narating nila ang Zuzian Island bilang isang ganap na pakikipaglaban sa mga mananakop, ngunit madaling nanalo si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan. Dumating sila sa isla at nakilala ang mga Zuzian. Nang maglaon, sinabi ni Demetrio na maaaring si Gradito ang mamahala sa hilagang bahagi pagkatapos ng labanan sa Endora. Iniisip ni Emilio na ang mga Zeus ay itinuturing pa ring masama ng masa, at hindi ito magugustuhan ng mga tao, ngunit hindi siya nakikipagtalo kay Demetrio. Samantala, masaya naman si Alicia kasama sina Luis, Misha, at Aljuya. Habang nag-enjoy sila, sinabi ni Alicia na nag-isip siya ng mga paraan para tumulong. Mapaglarong sinabihan siya ni Luis na pakasalan si Emilio. Halatang-halata na may gusto si Alicia kay Emilio. Sinusubukan niyang sabihin na hindi ito totoo, ngunit sa huli ay inamin niya na mayroon siyang nararamdaman para sa kanya. Nangako si Alicia na sasabihin kay Emilio ang kanyang nararamdaman, ngunit umaasa siyang gusto rin siya nito. Kinagabihan, kinausap ni Emilio si Pascal tungkol sa kanyang ama, ang orihinal na hari. Ipinaliwanag ni Pascal na noong hari ang kanyang ama, ang kanyang kapatid na si Delzan ang namamahala sa Hilaga. Sa oras na yon, nasa paligid pa rin si Babel. Si Delzan, na namuno sa Hilaga, ay maraming pumunta sa Babel. Iniisip ni Pascal na nagsimulang maging interesado si Delzan sa Babel. Kinabukasan, bumiyahe ang grupo sakay ng bangka pabalik sa kabisera upang itigil ang labanan sa buong Endora. Nang makarating sila sa lungsod at pumasok sa loob ng palasyo, napakatahimik. Kaunti lang ang mga sundalo at manggagawa doon. Isang sundalo na nagngangalang Aaron ang nagsabi kay Emilia kung ano ang nangyayari. Lumalabas na kalahati ng mga sundalo ang sumama sa hari sa Babylonia at hindi na bumalik. Tila naging magnanakaw sila at tumakas matapos marinig na pinatay ang hari. Umalis na rin ang karamihan sa mga sundalo sa palasyo dahil walang pinuno ngayon si Endora. Nakalulungkot, ayaw ni Eren at ng iba pang maharlikang sundalo na manatili si Demetrio sa palasyo. Sinabi sa kanila ni Emilio na si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan ay mabubuting tao. Ngunit ang lahat ay hindi pa rin sigurado at patuloy silang nagtatalo. Sa ibang lugar, pumasok sina Pascal at Joseph sa Royal Laboratory. Nagulat sila nang makitang walang scientist doon at sila lang ang magtatrabaho. Biglang sumama sa kanila si Rodney na matandang kasamahan ni Pascal. Si Rodney ay tila senior back ni Pascal noong nagtrabaho siya ng full-time para kay Delzane. Habang nangyayari ito, mag-isang naglalakad si Emilio sa palasyo. At nakatayo sa harap ng lumang upuan ng hari. Nakita siya ni Demetrio at tinanong kung bakit siya mukhang malungkot. Sinabi ni Emilio na nag-aalala siya kung sino ang susunod na mamumuno at kailangan ng mga tao ng bagong pinuno. Sinabihan siya ni Demetrio na huwag mag-alala. At sinabing dapat niyang matutunan kung paano naging mga pinuno niya ang kanyang ama at si Delzan. Nangako siyang tutulungan si Emilio na matutong maging mabuting hari. Sa labas ng palasyo, may kakaibang nararamdaman sina Gradito at Luis sa kalapit na kakahuyan. Sa lab, nalaman ni na Pascal at Joseph mula kay Rodney na maaaring nasa panganib ang palasyo. Sinabi niya na ang mga nakakatakot na nilalang ay nagtitipon sa kakahuyan malapit sa palasyo. Natakot ang mga sundalo kapag nabalitaan nila ang tungkol sa mga halimaw, ngunit pinapaginhawa sila ni Eren. Nagulat ang lahat nang makita nila ang mga Zuzian at ang Ignaz na paparating para tumulong. Sinabihan ni Emilio si Eren na huwag magugulat dahil kanina pa sila magkatabi. Ayaw ni Eren. Emilio na sumali sa labanan, ngunit sinabi ni Sean kay Eren na huwag mag-alala dahil ligtas si Emilio. Alam ni Sean na kayang alagaan ni Emilio ang kanyang sarili. Sa kanila napagtanto na ang mga nakakatakot na nilalang ay ang mga nakalaban nila noon kay Ebelda. Malinaw na si Ebelda ang nasa likod ng pag-ataking ito. Sina Sean at Emilio ay sumama sa iba pang manlalaban sa kagubatan upang labanan ang mga halimaw. Nahanap ni Ebelda sina Emilio at Sean at gusto pa rin silang patayin pareho. Ginagamit ni Ebelda ang mga halimaw upang magtago habang inaatake niya sina Emilio at Sean. Dumating si Gaidoro upang tulungan sina Emilio at Sean. Napakaraming halimaw at nagkakaproblema sina Emilio at Sean. Ngunit pagkatapos ay dumating ang mga sundalo upang tumulong at talagang nasasabik silang labanan ang mga halimaw. Tumulong si Demetrio mula sa likuran sa pamamagitan ng pagsaksak kay Ebelda gamit ang isang kutsilyo na nagbigay ng pagkakataon kay Sean na saktan si Ebelda gamit ang kanyang espada.
Alam ni Imelda na natatalo siya at tumakas. Masaya ang mga sundalo dahil nailigtas nila ang lungsod at ang kastilyo mula sa mga halimaw. Ipinatong ng mga sundalo si Emilio sa kanilang mga balikat upang ipakita kung gaano sila kasaya na natalo niya ang kalaban. Nakikita siya ng mga kaibigan ni Emilio bilang isang bayani para sa lahat sa bansa. Kinaumagahan, sinabi ni Gaidoro kina Emilio at Demetrio na gusto niyang hanapin si Imelda. Nag-aalala sila na baka mag-isa lang siya at nasa panganib dahil nakakagawa na si Imelda ng mga halimaw. Sinabi ni Luis na sasama siya kay Gaidoro para tulungan siya. Iniisip ni Demetrio na kahit kasama si Luis, ay baka magkaproblema pa rin si Gaidoro. Kaya pinakiusapan niya sina Felix at Misha na sumama din sa kanila. Samantala, dinala ni Emilio si Sean sa parehong lugar kung saan unang nagpakita si Sean. Iniisip ni Emilio na maaaring ito ang paraan para makauwi si Sean. Malapit na raw matapos ang Endora, kaya kailangan nang umalis ni Sean bago pa huli ang lahat. Nagalit si Sean kay Emilio dahil sa pagiging malungkot at hindi na ginagawa bilang isang prinsipe. Nagsimula silang magtalo at halos mag-away, ngunit nahulog si Sean sa isang bangin. Nahuli siya ni Emilio at kumapit sila sa isang pader. Nakahanap sila ng hagdan at bumaba. Nagulat sila nang makita ang isang preso sa ibaba. Ang preso, si Frama ay isang Zuzyan at sinabing inilagay siya ni Haring Olzerum doon. Si Frama ay dating pinuno ng Truculent, isang grupo na nagpoprotekta sa hari. Ngunit pagkatapos ay nagalit ang hari at ikinulong siya. Gusto pang malaman ni Emilia ang tungkol sa hari. Kaya sinabi sa kanya ni Frama na si Elzern ay isang mabuting hari na nagustuhan ng lahat. But then, may nagbago sa kanya. Sinabi sa kanila ni Frama na matagal na ang nakalipas. Nakita nilang may hinimatay malapit sa kastilyo at iwan na sana siya doon. Ngunit nang makita nilang buhay pa siya at mula sa ibabaw, dinala nila siya sa loob upang tulungan siyang gumaling. Nagustuhan talaga ng hari ang lalaking ito na mabilis gumaling. Ang lalaki ay maaaring magpabalik-balik sa pagitan ng kastilyo at sa ibabaw at dinala ang hari ng mga cool na bagay. Isa daw siyang scientist kaya naman madali siyang makabiyahe. Nais malaman ng hari ang lahat ng nalalaman ng lalaki tungkol sa labas ng mundo. Kahit na sinabi ni Delzan na ito ay isang masamang ideya, ang hari ay nakinig sa lalaki na nagsasalita tungkol sa mga kamanghamanghang bagay mula sa labas. Hiniling ng lalaki sa hari na paghaluin ang mga particle ng warp mula sa kastilyo sa mga bagay mula sa ibabaw at sinabi ng hari na nais ng lalaki na kunin ang ilan sa mga bingkong particle ng kastilyo sa ibabaw. Sinubukan ni Delzan na balaan ang hari na mahalaga ang mga ito para sa kastilyo, ngunit hindi nakinig ang hari. Hindi nagustuhan ni Froma ang nangyayari at nakipagtalo sa lalaki. Nilinlang ng lalaki ang lahat na isipin na sinusubukan siyang saktan ni Frama. Kaya ikinulong ng hari si Frama sa madilim na lugar na ito. Mula noon ay naroon na si Frama. Ngayon, narinig ni Frama ang tungkol kay Sean na mula sa labas ng mundo. Nagalit siya at ginamit ang kanyang warp relic at hinabol si Sean. Ang sariling relic ni Sean ay lumabas upang labanan si Frama. Nang magtama ang dalawa, napuno ng maliwanag na ilaw ang lugar. At biglang natagpuan ni Sean at Emilio ang kanilang mga sarili sa ibabaw. Tuwang-tuwa si Sean na bumalik sa ibabaw at sumisigaw sa tuwa. Nagulat talaga si Emilio nang makitang nandoon sila. Pumunta silang dalawa sa bahay ni Sean. Binuksan ng kanyang ina ang pinto at nagulat siya nang makita siya. Umiiyak siya at niyakap siya ng mahigpit dahil na-miss niya ito ng sobra. Sinabi ni Sean sa kanyang ina ang tungkol kay Emilio. Sinabi niya na mayroong ibang mundo sa ilalim ng lupa kung saan nakatira si Emilio. Alam ni Sean na maaaring hindi isipin ng kanyang ina na ito ay totoo, ngunit gusto pa rin niyang sabihin ito. Patunay daw si Emilio. Pumasok sila sa loob para mag-usap. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na naniniwala siya sa kanya. May mga kwento tungkol sa mga lihim na paraan upang pumunta sa ilalim ng lupa sa buong mundo. Ang ilang mga tao ay hindi nag-isip na ito ay totoo, ngunit ang mga magulang ni Sean ay naniniwala. Ang kanyang ama ay madalas na nag-aaral sa ilalim ng lupa. Kaya naman lagi siyang nasa trabaho at hindi masyadong umuwi. Sinabi ni Sean na pupuntahan niya ang kanyang ama bukas para sorpresahin siya. Kinabukasan, pumunta sina Sean at Emilio sa pinagtatrabahuan ng tatay ni Sean. Hindi nagtagal, dumating ang magkakaibigan sa Asanaga Building. Masaya ang tatay ni Sean na makita siya at sinabing natutuwa siyang ligtas si Sean. Pagkatapos ay ipinakilala ni Sean si Emilio sa kanyang ama. Sinabi ng tatay ni Sean kay Sean na ang isang espesyal na kristal na natagpuan ng kanyang ina ay matagal nang nagdala sa kanya sa Endor. Ang kristal na ito ay maaaring ilipat ang mga tao sa pagitan ng dalawang mundo. Sabi ng tatay ni Sean pag-aralan pa niya ang kristal. Ngunit kakaiba ang nararamdaman ni Emilio sa tatay ni Sean. Masama ang kutob niya sa kanya. Habang papaalis sila, may naalala si Emilio noong bata pa siya. Nakita niyang sinabihan ni Delzan ang kanyang ama na huwag magtiwala sa ama ni Sean, si Asanaga. Sinabi ni Emilio kay Sean ang naalala niya. Pagkatapos ay tumakbo siya pabalik sa gusali na sinusundan siya ni Sean. Nakarating muli si Emilio sa opisina ni Asanaga. At sinabing naaalala niya ang lahat. Naguguluhan si Sean. Sinabi ni Emilio na kinuha ni Asanaga ang anak ni Delzan at sinubukang tulungan siya ni Ulzer. Ngunit bago pa makatapos si Emilio, binaril siya ni Asanaga. Habang sinasabi ni Sanaga si Sean na huwag gumalaw at ipinahayag na hindi siya ang tunay na ama ni Sean. Si Emilio lang pala ang tinamaan ng bala at hindi siya gaanong nasaktan. Nalaman ni Emilio na pinatay ni Asanaga si Ulzer. Sinabi ni Asanaga na ginamit niya ang parehong baril upang barilin si Ulzer noong nakaraan.
Galit na galit si Emilio. At gustong saktan si Asanaga ngunit natigil dahil si Asanaga ang ama ni Sean. Sinabihan ni Asanaga si Sean na sumama sa kanya. Maaaring hindi siya ang tunay na ama ni Sean ngunit pinalaki niya ito. Masyadong nagulat si Sean sa sasabihin. Hinagisan ni Emilio ng kutsilyo ang isang sanaga para makaabala sa kanya at pagkatapos ay dinala si Sean. Nakikita natin ang alaala noong unang dumating ang isang sanaga sa Endora. Dinala siya ni Delzan sa kanyang kapatid. Sinabi ni Asanaga kina Alzerm at Delzan ang tungkol sa isang espesyal na kristal na nakita niya bago siya hinila sa isang maliwanag na liwanag. Bumalik si Asanaga upang sabihin sa kanyang asawa ang tungkol sa kapangyarihan ng kristal. Siya ay buntis. Nakalulungkot, namatay ang kanilang sanggol na labis na ikinalungkot ni Asanaga. Bumalik si Asanaga sa Endora at sinabi sa hari na interesado siya sa mga particle ng warp. Habang nakikipag-usap kay Delzan at sa hari, pumasok ang batang si Emilio. Sinabi ng hari kay Asanaga na ang anak ng kanyang kapatid ay may sakit at tinanong kung makakahanap siya ng lunas sa ibabaw. Iminungkahi ni Asanaga na muling itayo ang Babel upang silang lahat ay mapunta sa ibabaw at madali niyang matulungan ang anak ni Delzan. Ito ay magbibigay daan din sa kanila na magdala ng maraming iba pang kapaki-pakinabang na bagay mula sa ibabaw hanggang sa Endora. Gusto lang iligtas ni Delzan ang anak niyang may sakit, ngunit ayaw niyang ibalik ang lumang tarangkahan sa Babel. Sinabi niya na ang mga lumang kwento ay nagbabala sa kanila laban sa pagbubukas nito. Pero gusto pa rin itong buksan ni Elzern. Umuwi si Delzan at labis na nalungkot nang makita ang kanyang anak na may sakit. Pumayag siya na dalhin ni Asanaga ang kanyang anak sa ibabaw para mapagaling ito. Pagkatapos nito, ibinigay ng hari kay Asanaga ang lahat ng kailangan niya para muling itayo ang Babel. Nang matapos itong itayo ni Asanaga, pinatay niya si Ulzerum sa malamig na dugo. At sinabi kay Delzan na aalis na siya ng tuluyan sa Endora. Gusto ni Delzan na bumalik ang kanyang anak. Ngunit sinabi ni Asanaga na kailangan niyang lumabas para makuha siya. Pagkatapos ay sinira ni Asanaga ang Babel at bumalik sa kanyang mundo. Sa kasalukuyang panahon, umuwi sina Sean at Emilio. Pinagbuksan sila ng nanay ni Sean ng pinto. Sinasabi nila sa kanya ang lahat ng nalaman nila. Sinabi ng nanay ni Sean na lahat ng sinabi ni Asanaga ay totoo. Sinabi niya kay Sean ang tungkol sa araw na iniuwi siya ni Asanaga na may sakit. Inalagaan nila siya hanggang sa gumaling siya at nagdala siya ng kaligayahan sa kanilang tahanan. Naawa siya sa hindi pagpayag ni Asanaga na ibalik si Sean sa pinanggalingan niya. Pagkatapos, binibigyan ng nanay ni Sean si Sean ng crest na hawak niya nang iwi siya ni Asanaga. Sinabi ni Emilio na ito ay isang napakahalagang taluktok na hawak lamang ng pamilya ng hari. Ibig sabihin ay kamag-anak si Sean kay Ulzerm at ang totoo niyang ama ay si Delzan. Nang gabing iyon, naging malungkot si Sean dahil hindi niya mapaniwalaan na isang ang mamamatay tao ang kanyang ama. Sa Endora, si Demetrio at ang kanyang mga kaibigan ay sinabihan ng isang gwardiya na sina Emilio at Sean ay nagpunta sa piitan at hindi na nakita mula noon. Unti-unting napagtanto ni Demetrio na malamang na lumabas na ang mga lalaki. Sa ibabaw, muling binisita ni Emilio ang Asanaga. Na nagulat nang makita siya. Gustong kausapin ni Emilio si Sean. Sinabihan ni Asanaga ang kanyang mga bantay na dalhin si Emilio sa kanyang opisina. Pagdating doon, tinutukan ni Asanaga ng baril si Emilio at inamin ang pagpatay sa ama ni Emilio na si Ulzerm. Sinabi ni Asanaga na si Ulzerm ay isang masamang hari na madaling maimpluwensyahan at masama sa mga Zuzian. Sa tingin niya ay magiging mas mabuting hari si Delzan. Tinanong ni Emilio kung mahal ni Asanaga si Sean. At sabi ni Asanaga, kahit na hindi niya tunay na anak si Sean. Sinasabi ni Asanaga na ginagawa niya ang lahat para kay Sean at sa kanyang pamilya. At hindi niya sasaktan si Emilio hanggat hindi siya nakaharang. Umuwi si Emilio at sinabi kay Sean na kausap lang niya ang kanyang ama. Pinayuhan niya si Sean na kausapin ang isang sanaga at alamin kung bakit siya nagkakaganito. Nagpasalamat si Sean kay Emilio at pumayag na makipag-usap sa kanyang ama. Bumalik sa Andorra, tinawag ni Pascal ang lahat ng sama-sama para sa isang pulong. May importante siyang sasabihin sa kanila. Kasabay nito, nakakulong si Aljuya sa isang silid na gumagawa ng kakaibang ritual. Hindi siya kakain o alis hanggat hindi ito natatapos. Pagkatapos ay sinabi ni Pascal sa grupo na nakahanap sila ng paraan upang maglakbay sa pagitan ng Endora at sa ibabaw. Lumipat ang eksena kay Sean na nasa lugar kung saan unang nagsimulang magtrabaho ang kanyang ama. Nag-message na siya sa papa niya na pumunta agad doon. Gustong malaman ni Sean kung bakit pinatay ng kanyang ama si Ulzern. Maya-maya ay dumating ang isang sanaga at pagkatapos ay naglabas ng isang makintab na bato sa kanyang katawan. Sinabi niya na ang bato ay nagpapahintulot sa kanya na maglakbay sa pagitan ng mundong ito at Endora. Ang bato ay tinatawag na Perrin Blue. Kasabay nito, sinasabi ni Pascal sa mga tripulante ang tungkol sa Perrin Blue sa Endora. Ganito unang nakarating si Sean sa Endora. May Perrin Blue talaga sa loob ng katawan ni Sean. Kung mayroon man ito, maaari silang magpabalik-balik sa pagitan ng dalawang mundo kung kailan nila gusto. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit biglang bumalik si Sean sa mundong ito noong siya ay nasa problema. Sinabi ng tatay ni Sean na kinuha ni Sean ang kapangyarihan ng Perrin Blue nang hawakan niya ang nasa opisina niya. Gusto niyang gumamit ng mga warp particle para mapaganda ang buhay sa ibabaw. Pero malapit na raw mawala ang Endora dahil mauubos na ang mga particle doon.
Kapag nangyari yon, matatapos na ang Endora. Nagulat si Sean nang sabihin ng tatay niya na siya ang nagpapawala ng mga particle. Hindi iniisip ni Sean na dapat sirain ng kanyang ama si Endora para maabot ang kanyang mga layunin. Nagalit ang kanyang ama at tinutukan ng baril si Sean. Handa siyang saktan ang sinumang pumipigil sa kanya. Sinubukan ni Emilio na tulungan ngunit natumba siya ng isang sanaga. Magpapashoot na ang tatay ni Sean nang gamitin ni Sean ang Perrin Blue at nawala ulit kasama si Amelio. Napadpad na naman sila sa Endora kung saan si Luis, sina Felix, Gaydoro at Misha ay magkakaharap kay Ebalda. Hindi nagtagal, sina Emilio at Sean ay sumama sa iba sa kanilang pakikipaglaban kay Ebalda. Papatayin na ni Ebalda si Gaydoro. Ngunit pinigilan siya nina Emilio at Sean sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang braso. Pagkatapos ay nagmutate si Ebalda at naging isang malaking, nakakatakot na halimaw na gawa sa alkitran. Ang higanting halimaw na ito ay lubhang mapanganib para kay Sean at sa iba pa. Sinubukan ni Misha na labanan si Ebalda ngunit nasaktan siya ng husto ng halimaw. Pinoprotektahan ni Felix si Misha ngunit nasaktan sa proseso. Sinubukan muli ni Misha na labanan ang halimaw ngunit iniligtas siya ni Luis. Hindi nila kayang talunin si Ebalda. Kaya sinabi ni Emilio na dapat silang umalis sa ngayon. Sa kanyang meditation room, sinusubukan talaga ni Aljuya na kumonekta kay Endora. Bigla siyang natumba at tumakbo si Demetrio. Sinabi ni Aljuya kay Demetrio na narinig niya ang boses ni Endora, ngunit pagkatapos ay nahimatay siya dahil sa sobrang pagod. Sinabi ni Pascal kay Demetrio na nagbahagi lang ng mahalagang impormasyon si Aljuya. Sinabi ni Aljuya na ang mga partikulo ng warp ay nagtitipon sa isang lugar. Nangangahulugan ito na mayroong isang makina na kumukuha ng mga particle na ito at ito ay nasa gitna ng karagatan. Pagkatapos ay nagsalita si Demetrio tungkol sa isang lugar na tinatawag na Ternanog. Sinasabi ng mga tao na ito ay mga guho ng isang luma, kamanghamanghang lungsod. Para itong isang mahiwagang lugar na napakahirap hanapin. Baka nasa gitna ng karagatan si Ternanog kung nasaan ang makina. Ngunit ang ilan sa grupo ay hindi naniniwala na talagang umiiral ang lugar na ito. Maya-maya lang, pumasok sina Sean at Emilio sa kwarto. Sigurado si Sean na may ganoong device. Inaalagaan sina Luis at Felix dahil nasaktan sila. Gustong malaman ni Alicia kung nasaan sina Sean at Emilio. Sinabi sa kanya ni Sean na pumunta sila sa ibabaw. Sinabi niya kay Pascal at sa iba pa na mayroong ilang device na nag-aalis ng mga warp particle mula sa Tornanad. Gusto niyang hanapin nila ito para makasigurado. Tapos, nakakagulat ang sinabi ni Sean. Ang kanyang ama na si Asanaga ang siyang nagdadala ng mga particle ng warp. Lahat ay namangha at hindi rin sila makapaniwala na si Delzan ang tunay na ama ni Sean. Di nagtagal, naghanda sina Sean, Emilio at Pascal para pumunta sa Tornanad. Hiniling ni Alicia na maging malaki si Valerian upang mapalipad niya sila doon. Habang sila ay pupunta, nakita nila si Ebalda na papunta sa kastilyo. Mas malaki pa siya kaysa dati. Nang lumipad si Valerian sa ibabaw ni Ebalda, hinawakan ni Ebalda si Valerian gamit ang kanyang mahahabang braso. Nahulog si Pascal sa halimaw. Sinabihan ni Pascal sina Sean at Emilio na magpatuloy nang wala siya. Gumamit siya ng bomba para pakawalan si Abel kay Valerian para makakalipad siya. Kinuha din ni Pascal ang pagsabog. Labis na nalungkot si Emilio dahil malamang nawalan siya ng isa pang kaibigan. Sinabihan ni Demetrio sina Ralph at Joseph na hanapin si Pascal habang ang iba ay nakikipaglaban kay Ebalda. Sa tingin niya ay maaaring buhay pa si Pascal. Si Demetrio ay may matibay na ugnayan na ginawa mismo ni Pascal. Makatutulong daw ito laban kay Ebalda. Sinabihan ni Sean si Emilio na huwag mag-alala kay Pascal dahil siya ay matigas. Hindi nagtagal, makikita na nina Sean at Emilio ang Ternanog. Hinahanap ni Joseph si Pascal dahil gusto pa niyang matuto mula sa kanya at hindi niya kayang mawala siya. Ayaw niyang mamatay si Pascal. Narating ni na Emilio at Sean ang Ternanog. Sinabihan nila si Valerian na umakyat sa taas. Napakataas ng gusali, abot hanggang ulap. Nakarating sila sa tuktok na nasa mga ulap. May nakita silang malaking kristal. Nagpasya silang sirain ito. Ginagamit nila ang kanilang warp relic para matumbok ang kristal. Ngunit ito ay napakahirap. Walang nangyayari sa kristal. Alam ni Sean ang tungkol sa mga kristal at nakahanap ng mahinang lugar. Tinamaan nila ito at nasira ito. Plano nilang patuloy na sirain ang kristal. Ngunit dumating si Asanaga at pinigilan sila. Sinabi ni Asanaga kay Sean na hindi niya maaaring hayaang sirain ni Sean ang kanyang espesyal na imbensyon. Kasabay nito, ang mga Ignaut ay nahihirapan pa rin kay Ebalda. Sinabihan ni Demetrio ang ilan sa kanyang mga tao na panatilihing abala si Ebalda habang gumagamit sila ng bomba para pasabog ang ulo nito. Sinimulan na nila ang kanilang plano. Ilalagay ni Gaydoro ang bomba sa lugar habang ang iba ay patuloy na nakagambala kay Ebalda. Nagagawang gawing abala ni Demetrio at ng iba pa si Ebalda para talagang mapalapit dito si Gaydoro. Hinampas niya ng espada ang ulo ni Ebalda at akmang ihagis ang bomba. Pero nilamon siya ng buo ni Ebalda. Sinubukan niyang lumaban mula sa loob ng Ebalda ngunit mabilis na ginamit ang bomba.
Nagpakamatay at pinasabog ang ulo ni Avelda, na wala kaagad ang halimaw. Bumalik sa Ternanog, tinawag ni Asanaga ang kanyang warp relic. Ang sandata ay parang isang malaking octopus na may matutulis na mga punto. Sinabi ni Asanaga na ginamit niya ang bahagi ng katawan ni Ulcerum para gawin itong espesyal na warp relic. Sinaktan ni Asanaga si Valerian sa pamamagitan ng paglalagay ng isa sa kanyang mga galamay sa kanyang dibdib. Sina Emilio at Sean ay nagalit at sabay na lumaban kay Asanaga. Ngunit napakalakas ni Asanaga at madali silang itinulak pabalik. Tinatawanan ni Asanaga si Emilio. At sinabi na dapat ay inalis na siya noong una siyang dumating upang makita siya. Nagalit si Emilio at nag-evolve ang kanyang warp relic. Nakipag-away si Emilio sa isang Sanaga saglit. At nabali pa ang isa sa mga espesyal na galamay ni Asanaga. Nagalit si Asanaga at pinatumba si Emilio. Papatayin na niya ito nang pigilan siya ni Sean. Nagbabago rin ang warp relic ni Sean, at nabasag din niya ang isa sa mga galamay ni Asanaga. 3 na lang ang natitira sa Asanaga. Bumalik sa kakahuyan, sa wakas ay natagpuan ni na Joseph at Ralph si Pascal na buhay ngunit natigil. Pinipigilan siya ng parachute na mahulog. Kung babalikan sina Emilio at Sean, pinatumba silang dalawa ni Asanaga. Lumapit siya kay Sean at sinubukang kausapin ito ng maayos. Naging malakas daw siya dahil kina Makiko at Sean. Alam na ng lahat kung sino siya. Sinabi sa kanya ni Sean na hindi matutuwa si Makiko na makita siyang ganito. Si Asanaga ay nabaliw muli at hinawakan si Sean gamit ang dalawa sa kanyang mga galamay. Gusto niyang patayin si Sean gamit ang huli, ngunit hindi niya magawa dahil naaalala niya ang lahat ng magagandang pagkakataon na mayroon sila. Sa sandaling iyon, muling nag-evolve ang warp relic ni Emilio at inatake niya ang isang Sanaga. Bumangon si Valerian at tinulungang lumakas ang atake ni Emilio at sinaksak niya ang katawan ni Asanaga. Huminto kaagad ang gusali. Bumagsak si Asanaga sa lupa. Sumigaw si Sean sa sakit, ngunit alam niyang ito ang tamang gawin. Nagpapasalamat siya kay Emilio sa pagligtas sa kanya. Pagkatapos, ang buong gusali ng turna na ay nagsimulang masira. Ang mga lalaki ay malapit ng mahulog at mamatay. Ngunit iniligtas sila ni Valerian. Kapag bumalik sila sa kastilyo mamaya sa araw na yon, natutuwa ang lahat na makita sila. Nagpapasalamat si Demetrio kina Sean at Emilio sa pagtulong sa kanila. Sinabi ni Emilio na ang mga ignaot ay nagturo sa kanya ng maraming tungkol sa kung ano ang tama at mali. At naging mabuting kaibigan sila sa kanya. Pagkatapos nito, magsisimula ang pagdiriwang sa maraming pagkain at alak. Ikinuwento ni Demetrio sa lahat kung gaano kalaki ang naitulong at sakripisyo ni Sean at Emilio. Pagkatapos nito, inihayag ni Demetrio na magtutulungan sina Ralph at Gradito para kontrolin at bantayan ang buong hilagang rehiyon. Binibigyan ni Demetrio ng trabaho ang lahat. Si Emilio at Sean ang bahala sa katimugang lupain kung saan si Demetrio mismo ang nangunguna sa kanila. Lumabas si Sean sa terrace para makalanghap ng sariwang hangin, kaya sinundan siya ni Emilio. Sinabi ni Sean kay Emilio na gusto niyang manirahan sa Endora, ngunit kailangan niyang bumalik para makasama ang kanyang ina. Mag-isa si Nakiko at hindi niya ito maiiwan. Sinabihan siya ni Sean kay Elio na kailangan niyang pumunta, at hiniling sa kanya na humingi ng tawad sa lahat dahil bigla siyang nawala dahil hindi siya mahusay sa paalam. Nagpaalam si Sean sa kanyang pinsan na si Emilio na may mabigat na puso at nagsimulang tumugtog ang See You Again sa background. Nakipagkamay siya kay Emilio sa huling pagkakataon. At ginagamit ang Perrin Blue para makauwi. Pagdating niya doon, nabasag ang Perrin Blue. Sinabi ni Sean na maaaring hindi na siya makabalik, ngunit lagi niyang maaalala si Endora.